Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, hindi daw siya qualified. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines pa rin tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay sobrang excited na sa mangyayari dito sa Miss Universe Philippines. Ngayon pa lang talaga nararamdaman na natin yung bakbakan nila ay patindi ng patindi. At hindi lang yan, syempre marami din mga kandidata na talagang umaangat. Sa 51 candidates na nagkukumpit dito, kahit sabihin mo yung mga newbies sila, ay talagang, ay nako, grabe. Lumalaban talaga sila ng bonggang-bongga. At hindi rin sila nagpapatalo. So, maraming magaganda at marami namang mga qualified talaga for the Miss Universe at sa iba pang corona na ibibigay nga dito. Kumbaga parang, grabe, talagang matindi tong batch na to, agawan ng corona, di ba? So, hindi natin alam kung sino nga ba ang mananalo. Pero sa ngayon, syempre may mga malilinaw tayong nakikita na, okay, baka ito. Okay, baka ito. Pero syempre, ang hinahanap pa rin natin dyan, kung sino nga ba ang pang Miss Universe. At alam natin, ang Miss Universe, ang caliber dapat ay syempre classic, ando doon yung dapat sophisticated siya, dapat yung galawan niya talagang, alam mo yon, finesse lang, hindi magalaw-gaw masyado, at the same time, nando doon na nakikita mo sa kanya na empowered. At higit sa lahat, syempre, yung quality. So, yan. Kaya, sobrang excited talaga ako dito sa Miss Universe Philippines. Ngayon, umaariba ang pambato ng Iloilo dahil sa suporta na rin syempre ng mga kababayan niya. Sobrang malakas ang laban ngayon ni Iloilo. Lalo na nagpapakita siya ngayon ng talagang masyado siyang agresibo sa labanang ito. At higit sa lahat, maganda ang personality ng pambato ng Iloilo. In fairness naman sa pambato ng Iloilo, isa siya sa mga nagugustuhan ko dahil yung personality niya. Pero ang tanong ko din, yung pinapakita ba ni Iloilo ay pang Miss Universe ba talaga? So, yun ba talaga ang hinahanap sa Miss Universe? So, yan yung mga tinitignan natin dito sa laban ni Iloilo. Yes, maganda ang ipinapakita niya sa paraan na alam niya kung paano siya umaatake. Pero, syempre nandoon ako, Miss Universe ang labanan. And then, tinitignan ko yung kalidad na pang Miss Universe. Pero kung tatanungin mo ako, gusto mo ba si Iloilo? Oo naman, maganda ang personality ni Iloilo. Masayahin, tapos nakikita mo naman na talaga laban na laban sila. So, good luck sa ginagawan laban ni Iloilo. I hope na sana, kung hindi man yan makuha ang corona ng Miss Universe Philippines, ay mabigyan siya ng kahit anong crown, di ba? Kasi deserve naman ng Iloilo na mai-represent uli one more time sa international stage. So, yon. So, after Rabia Mateo, wala pang napapadala. Meron. Si Alexi Brooks na nanalo din. So, talagang subok talaga yung galing ng Iloilo. And then, ayun, after ni Alexi, so, tignan natin kung ito na nga ba ang susunod na magkukumpit sa international stage. Di ba? So, I'm so excited for Iloilo. And then, sumunod ay, syempre, yung mga Cebuana, beauty, nako, lumalakas din sila. Si Nicole Bermeo at saka, syempre, si April Smith. May sariling laro si Nicole Bermeo, may sariling atake din naman si April Smith. Etong mga nakaraan, medyo parang hindi napapansin si April. Pero si Nicole, consistent siya from the start until yesterday. Pero, syempre nung naglabas na ng swimsuit photos ang mga kandidata, ay talagang umangat talaga ang pambato ng Cebu province, Cebu City na si
April Smith. Yes. Paano naman kasi, ang ganda naman kasi talaga ng katawan ni April Smith. At isa siya sa mga masasabi mo na, uy, malakas ang laban. So, possible ngayong taon na to na makakuha ang Cebu ng corona dito sa Miss Universe Philippines na kung ano man yung ibibigay nila. Kung hindi man Miss Universe Philippines ang makuha nila, maaaring makuha ni Nicole ang Miss Cosmo at makuha naman ni April ang supranational. To be honest, malakas ang laban ni April ngayon dahil nakikita ko na possible naman talaga na mabigyan siya ng corona. Kung hindi man siguro universe, pwedeng maibigay sa kanya ang supranational kasi sa totoo lang maganda din i-package si April Smith sa supranational as a candidates natin. Kasi di ba hindi pa tayo nagpapadala ng Black Beauty doon. So parang feeling ko, kung talagang kaya niyang makuha ang corona ng supranational, hindi ako magugulat kung ayun yung maibibigay sa kanya. And then kay Nicole Borromeo naman, syempre running pa rin siya for Miss Universe. Alam naman natin na si Nicole ay magaling pagdating sa com skills at hindi mo rin pwede underestimate ng ganun-ganun lang ang laro na ibinibigay niya. Kasi talaga naman, marunong talagang maglaro ang Nicole Borromeo. And then, maaaring yes, siya ang maging next Miss Universe Philippines natin. Ako, open naman ako sa lahat ng kandidata. Basta, makonvince lang nila tayo na parang nagpapakita talaga sila ng Miss Universe mood. Kumbaga, Miss Universe move. So, yung mga tipong ganon. Pero kasi si Nicole kasi, hindi mo pwedeng i-underestimate yung kakayahan niya kasi alam mo talagang may ibubuga at wala pang natatalong laban si Nicole Borromeo. Kaya, parang feeling ko pagdating kay Nicole Borromeo, okay, so malakas talaga to. Kung hindi to universe, maaaring siya ang mapunta sa Miss Cosmo, katulad ni Atisa Manalo na dating binibining Pilipinas na naging Cosmo at katulad din ni Chelsea Fernandez na dating binibining Pilipinas na naging Cosmo. So tingnan natin kung ngayong taon na to from binibining Pilipinas pa rin ang idalagay natin sa Miss Cosmo. Pero talaga nakikita ko talaga ni Nicole Borromeo malakas para sa Miss Cosmo. Yes! And then, let's see kung ano ang mangyayari, di ba? So, malakas din ang laban na nakikita ko sa pambato ng Taguig. Alam naman natin ang Taguig, every year talaga, pumapasok sila sa top 5 ng Miss Universe Philippines, sa totoo lang. And then, nakikita ko na ang pambato nila ngayon ay talagang isa sa mga strongest na pinadala ng Taguig sa competition ng Miss Universe Philippines. Ito nga si Bella Ismael na dating first runner-up na. So medyo maraming natatakot para kay Bella kasi parang first runner-up na siya dati. Ano kaya makukuha niya ngayon? Pero sa ngayon, talagang nakikita ko pa rin na talagang sobrang lakas ng laban ni Bella Ismael. Sobrang hindi mo po pwedeng iisang tabi si Bella. Kumbaga parang, hoy, watch her. Kasi baka mamaya, siya pala ang kumuha ng corona ng Miss Universe Philippines. Why not? Kasi magaling, matalino, at alam mo na very strong. Kaya ang saya lang nung laban na to kasi talagang maraming mga candidates na tinitignan mo na pwede. Kahit sa mga front runner, hindi mo sila pwedeng isnabin na parang, ay kasi front runner sila, kaya lang yan malakas, pero hype lang yan. Pero hindi Talagang alam mong may ibubugas sila. Hindi sila basta-basta front runner lang. Alam mong marunong maglaro. Pero ang tanong ko, kay Taguig, ay siya kaya kukuha talaga ng corona ng Miss Universe Philippines or matutulad siya kay Tracy na magiging first runner-up ulit. So yan ang abangan natin. Kasi di ba at that time si Tracy isa din niya sa mga magaling tapos biglang first runner-up ang nauwi. So ngayon tingnan natin kung ganun uli ang mangyayari. Pero I hope na sana kung hindi man siya mag first runner-up at sana mabigyan siya ng corona, di ba? So parang ito kasi mga attacking to, mga Win-Win Marquez, Tracy, and then ngayon tingnan natin kung siya nga ba ang mag-first runner-up or magta-title sa competition na to. And then, of course, punta naman tayo dito sa pinag-uusapan ngayon, ang pambato ng La Union. Ako para sa akin hanggang ngayon, malakas pa rin ang laban ng
ng La Union dito sa competition ng Miss Universe Philippines. At totoo naman yun. Nakikita naman natin yung kanyang execution, nakikita natin yung kanyang mga galawan, at yung level ng kanyang laban ay talaga namang masasabi mo, wow! So, ako naniniwala ako na ang pambato ng La Union ang isa sa mga pwedeng kumuha talaga ng corona ng Miss Universe Philippines. Pero may mga ilang netizen na nagdududa sa kakayahan niya at may mga ilang netizen na ayaw siya. Dahil sinasabi hindi daw siya Pilipina, hindi daw 100% na pure Pilipina. Okay, so ang dami nila sinasabi, hello, yung hiya naman ako, Catriona Gray, hindi rin naman 100% na pure Pilipina pero nanalong Miss Universe. At ginusto ninyo. Ganon din si Pia Wurtz, bakit hindi din siya 100% na pure Pilipina, pero siya ang nakapagdala ng Miss Universe crown sa ating bansa after 42 years. Bakit natin kinu-question ngayon ang pagkatao ni Bea? Anong mali? Anong meron? Dahil na-represent niya ang USA sa Miss Earth, kaya parang ang feeling natin outsider siya, ganun ba? Pero eto nga, sabing ganon, kakukuha lang naman niya ng Philippine passport, but still nakakuha siya ng Philippine passport. So, ibig sabihin, she is Filipina. Diba? So, yon. Ako para sa akin, walang duda. Para sa pagkatao ni Bea, consider ko siya na 100% na she is a Filipina. And then, kung meron man siyang dugong banyaga, I think dahil ganun naman talaga ang mga candidates natin, di ba? Michelle Arceo, may dugong banyaga, pero ayun, nagpe-penetrate, di ba? At kahit pa sabihin mo pa sila Chelsea Manalo, may mga dugong banyaga din yan. Ang pinagkaiba lang si Bea, lumaki sa Amerika at dual citizen siya. Etong sila Chelsea Manalo ay dito sa Pilipinas lumaki. But it's still the same. Katulad din natin siya na Pilipina, di ba? Ako, may dugong banyaga ako, di ba? So, yun. But I consider myself 100% pure Filipino. Ganon! Kasi guys, siguro dahil nakikita ninyo na malakas ang laban at natatakot kayo sa pwedeng maging resulta na matalo niya yung kandidata mo, kaya ganun mo dinidikdik yung pambato ng La Union. At aminado ka man o hindi, pero alam kong nakikita mo kay La Union na yung qualification or yung quality bilang isang Miss Universe at walang question doon. At yung kahit yung galawan niya, alam mo na ito ay level ng katulad ng isang Catriona Gray na inilaban natin. And then, ang hindi mo lang matanggap siguro, malakas siya, kaya siguro ganun yung mga nasasabi mo. Pero ako para sa akin, she's qualified sa lahat dahil nandiyan siya at nakita naman natin na wala namang problema sa ginagawa niyan laban. Siguro we need to do is accept na isa siyang malakas na kandidata at possible na makapag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. And then, pwedeng maging Miss Universe. So, yan! Kaya wala akong nakikita na pagpipretend, wala akong nakikita na parang, ginagamit niya, walang ganun. Kasi it's her decision. At para sa pageant, lahat to pwede. Bakit si Vina? Di ba? Naging first runner-up pa nga sa Miss Universe, kahit hindi siya dugong, Thailand, di ba? So, bakit pwede siya? At bakit si Bea hindi? So, anong mindset na meron tayo? So, yun. So, akin lang sana, kung nakikita ninyong malakas, hindi ko naman sinasabing purihin ninyo. Purihin ninyo yung kandidata ninyo, supportahan ninyo, dahil aring yes, pwedeng manalo, di ba? Hindi naman to para lang sa isang tao, para yan sa lahat. Ako naniniwala ako, yes, pwedeng matalo dyan si Bea ng ibang kandidata at pwedeng manalo dito ay yung mga baguhan na hindi natin inaasahan. Pwede si Nevesia, pwede si Iloilo or kung sino man, di ba? Si Quezon Province na hindi mo inaasahan. But nandoon ako sa part na parang, sige lang, chill lang, at support na lang tayo sa lahat, di ba? So, purihin natin kung nakikita natin gumagaling at paniwalaan natin na kayang manalo ng Miss Universe Philippines. So, wag tayong masyadong mag-underestimate sa kakayahan ng ibang kandidata kasi
hindi natin alam, di ba? So kung ano ba yung hinahanap ng organization ngayong taon na to at kung sino nga ba ang mapalad na mananalo ngayon ng Miss Universe Philippines. So laban lang, Philippines. Kaya natin yan. So yan. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga tinatalakay natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.